For this video mga pre, pakita ko sa inyo kung gaano kabalasubas yung mga tao dito. Mga pre, tinapunan ng basura at saka sinunog pa dyan sa puno ng niyog. Yung mga basura nila mga pre, mabuti naman hindi pa namatay yung niyog mga pre. Ay nako sa mga taong ito. Dito, nalagaan ko muli yung mga kakao ko mga pre. Ayan po yung kakao ko. Kawawa naman sila mga pre. Hindi ko na masyado na alagaan mga pre. Kaya ngayon mga pre, mag-aabono ako dito kasi binigyan ako ng abono ng Department of Agriculture mga pre. Thank you very much sa ating magaling na engineer dyan. Mga pre, ayan po, inumpisa na po ng mag-abono para sa kakao. Para lumaki na po yung kakao mga pre. Yung mga kakao na yan pre, tinanim ko pa yan ng 2023 March. Yung iba dyan, bagong tanim yan kasi yung iba namatay. Hindi talaga mabubuhay lahat kaagad. Kaya ngayon, nag-abono ako. Complete yung binigay sa akin na abono mga pre. Yan, pinagpaikot yan. 4 na butas yan. Sa isang puno, 4 na butas. Minsan 5. Depende sa laki ng puno mga pre. Abono na lang muna tayo dito. Yung mga basura, saka ko na yan sunugin o ano. I-report ko pa yan doon sa barangay captain dito sa kanilang lugar. Kasi tinapunan ng mga basura yung lupain na to mga pre. Yan. So, patuloy lang tayo dito sa pag-aabono. Yan, bubungkal ako. Tapos, inano ko doon sa ano, tawag sa amin yan, hambok mga pre. Yan o, kawawa yan o. Dahil na mo, putol na yan. Dinaanan pa ng motor yan. May daan ng gulong dyan. Dinaanan pa ng motor mga pre. Talaga naman, mga tao dito, mga pasaway talaga kahit kailan. Kaya nga, sa mga tao dito, nakatira dito, banda, malapit sa amin. Parang awa nyo na po. Huwag nyo sana kayong malasubas. Kung saan-saan kayo dumadaan, kung saan-saan kayo nagtatapon ng basura. Pag may tanim, pag nakita nyo may tanim dyan, mga pre, sana naman. Iwas-iwasan nyo, matamaan yung mga tanim ko kasi kawawang-kawawa talaga yung mga tanim na yan mga pre. O kaya nainggit lang kayo, sabihin nyo lang para bakuran ko na. Wala na kayong magdadanan dyan mga pre. Pag yan ang bakuran ko na yan, lugar na yan, wala na kayong madadanan. Promise ko sa inyo yan mga pre. Kaya mga pre, kunting ingat lang po, pwede kayong dumaan, pwede kayong magtanim dyan, pinabayaan ko kayong magtanim dyan, kung ano-ano. Pero pagka ganyang inaabuso nyo na yung lugar ko mga pre, aywan ko lang kung saan kayo dadaan pagka binakuran ko na yan mga pre. Kaya yan, patuloy pa rin ako dyan, nag-aabono pati niyog, inabunuhan ko na rin. Yan, abono ako ulit dyan sa ibang puno na mga, lalo na yung mga maliliit, mga bansot. Tawag pa dyan sa Tagalog, mga bansot. Kung sa amin yan, mga putot, mga pre. Ayan po. Grabe talaga. So, yan lang po. Dito naman tayo sa kabila. Yan. Niyog naman, nililisan ko yung mga puno ng niyog na yan. Binigay sa akin yan ng PCA. 143 na puno. Dinagdagan ko pa yan ng sarili kong patumsan na mga dwarf din mga pre. Kasi kulang pagkatapos ng audit talagang ubos-ubos yung mga kuan dito mga pre, mga niyog. Kaya yan, tinamnan ko muna ng kakao. Yan, linis muna na puno, hambok. Bago lagyan ng abono. Pero yung iba, tinamad na ako. Yung mga malalaki, medyo inano ko na lang, dahil sa butas na. Nakakapagod talaga. Yung kakao pala dyan, mga pre, 100 plus yan na puno. Sipin mo, mag-isa ka lang, mag-aabono, magtatabas ng damo, maglilinis ng puno. Hindi kaya na isang araw abunuhan yan, mga yan. Kasama pa yung mga niyog, babalikan ko pa yan. Yan o. Tingnan mo yung mga kuwan, nilagyan ko ng harang yan kasi dinandaanan lang nila. Oh, yan oh, namatay na yung mga dahon. May mga pakpak pa ng mga motor dumadaan dito kasi nagkakarga ng kung ano-ano. Kupra, naghakot ng kupra yan. May bunga yan oh. May bungang maliit.
Nag-iisang bunga. Hindi pa namunga ng marami ito. Kulang daw sa abono, sabi ng taga ATI. Tamang-tama, pagpunta ko doon sa may Department of Agriculture dito sa aming lugar, mga pre, ay nakita ko na naman yung basura dito. Pastilan. Tinuruan pala ako ng taga-DA at saka ATI kung anong gagawin. Kailangan daw ng abono talaga, mga pre. Abono lang talaga ang power diyan sa kakao, mga pre. At saka kailangan linisan yung hindi siya matakpan sa araw, mga pre. Yung mga puno na mas mataas sa kanya, mga dahon-dahon dyan, yan talagang kailangan direct to sunlight talaga ang bawat isang puno ng kakao, mga pre. Yan, dito may mga tanim na kamote. Yan, kakao na yan, oh, bansot. Kasi natawag dito sa amin na aungan. Bawal talaga maaungan ang kakao, mga pre. Yan, mabuti nakasurvive pa, oh. Mamamatay na sana, kaso lang, yan. Oh, kawawang kakao. Ay mga basura pa sa tabi. Yan, oh. Katabi niya mga basura. Tsaka nilagyan pa ng nagpatanim na nga ako dyan. Sabi ko, magtanim kayo dyan. Wag sa malapit sa puno ng kakao. Nilagyan pa ng karlang, gabi. Di pagtanggal ng gabi yan, tanggal yung puno ng kakao. Kaya tinapon ko mga yan. Yan, yung mga salot dito rin sa mga dahon. So yan po, lipat na naman tayo dito sa kabila, mga pre. Ayan, linis-linis konti. Yan, maraming Japanese shell. Yan, kumakain ng mga dahon yan, mga yan. Kailan tanggalin yan. Inuubos yung mga dahon ng kakao. Mga pre. Yan po, oh. Dami nila, oh, yan. So, grabe, nanganak-anak na. Ang daming Japanese shell yan. Anong kayang gagawin dito, mga pre? Pwede ba kainin yan, gataan yan? Pwede ba, mga pre? Yung iba dyan, kumakain siguro. Ayan, marami dito. Sa puno ng niyog na yan. Kaya naging bansot yung mga tanim ko. Yan. Inuuna ko talaga pag-abono yung mga bansot na mga puno ng kakao, mga pre. Kasi kawawang-kawawa na po sila sa tingin ko. Oh. Tingnan mo. Yung iba niyang kasama, malalaki na. Mga pre. Yan, complete pa rin ang ginagawa naming nilalagay naming abono diyan, mga pre. Thank you for watching pala, mga pre.